Nanghina ang katawan ko kaya wala akong lakas para makipagtalo at makipag-away sa'yo, okay? Sabi ko sa kanya sa mahinang boses. Hinihingal pa ako na parang napagod ako sa pagsasalita. Siyempre, hindi naniwala si Janina na sinabi ko kaya galit na hinila niya ako sa isang braso palapit sa kanya. Ngunit sa mga oras na to nagdidilim na ang paningin ko. Parang hinugot ang lakas ko mula sa itaas, pababa, kaya bigla akong natumba. Nagulat si Janina nang makita ang nangyari sa akin. Hey! Wala akong ginagawa sa'yo kaya wag kang magpapanggap dyan, Gianni. Sabi ni Janina. Siguro iniisip niyang nagpapanggap lamang ako para hindi ko siya kausapin. Gianni, anong ginagawa mo sa kanya, Janina? Narinig kong nag-aalalang boses ni Zion. Gianni, oh my God! Bulalas naman ni Jared na siguro hinanap ako. At nang hindi ako makita, lumabas ng bahay para hanapin ako at nakitang nakaiga ako sa sahig habang nakapikit. Gising pa naman ang diwa ko, ngunit hindi ko magawang imulat ang aking mga mata dahil kahit nakapikit ako ramdam ko, umiikot ang aking paligid. Wala akong ginagawa sa kanya, Zion. Bigla na lang siyang natumba sa harapan ko. Mangiyak-iyak ang boses na sagot ni Janina. Hindi ko na narinig pa ang sagot ni Zion dahil tuluyan ang nagdilim ang aking kamalayan. Hindi ko na nga namalayan kung sino sa kanila si Jared ang bumuhat sa akin para itakbo ko sa ospital. Nang magising ako, nasa loob na nga ako ng ospital habang nasa tabi ko si Jared, nakahawak sa isa kong kamay. Alalang-alala ang kanyang itsura. Thank God you're finally awake. Nakahinga na maluwag na sabi nito na makitang nagbalik ng aking malay. Jared, anong sabi ng doktor? Bakit to bigla na lang akong nahilot na wala ng malay? Agad kong tanong sa kanya. Ang sabi ng doktor, kulang ka lang daw sa tulog at pahinga. Kaya magmula ngayon, dapat manatili ka na lang muna sa apartment ninyo at magpahinga. Wala na munang nightlife ngayon. Okay? Sagot niya sa akin. Saglit akong natahimik. Yan lang ba talaga ang dahilan kung ba't ako nahilo kanina? Kulang ako sa tulog at pahinga. Sa tingin ko, eksakto naman ang haba ng oras ng aking pagtulog dahil halos maghapon akong natutulog. Ngunit hindi ko na lamang sinabi pa kay Jared ang nasa loob ng aking isip tungkol sa bagay na yon. Nauuhaw ka ba? Wait lang at bibili ako sa labas ng bottled water. Di ako makalabas kanina dahil walang bantay sa'yo. Paglabas na Jared, saka naman may pumasok na doktor. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong sa akin ng doktor. Okay na po ako, Doc. Simpleng sagot ko sa kanya. Magmula ngayon, iwasan mo nang magpuyat masyado. Uminom ng alak. Dapat uminom ka rin ng vitamins. Nakangiting advice niya sa akin. So talagang nasobran lang ako sa puyat at pag-inom ng alak kaya bigla ako nahilot na himatay? Mabilis na umiling ang doktor. No, Gianni. You're 1 month and 3 days pregnant. Kaya dapat alagaan mo iyong sarili. Di agad ako nakapagsalita matapos kong marinig ang sinabi ng doktor. Parang bombang sumabog sa mukha ko ang balitang narinig ko. Ako? Buntis? Buntis ako at si Zion ng ama? Of course. Sino pa bang magiging ama ng anak ko kundi si Zion? Wala namang ibang lalaking nakagalaw sa akin maliban sa kanya. Alam na po ba ng lalaking nagbabantay sa akin na buntis ako? Nag-aalala lang tanong ko sa doktor. Don't worry. Wala akong sinabi sa kanya about sa pagbubuntis mo. Naisip ko kasi baka gusto mong ikaw magsabi ng sorpresa sa asawa mo, kaya tililihim ko sa kanya ang tunay mong kalagayan. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong hindi pa alam ni Jared na buntis ako at si Zion ang anak. Di pa ako handang malaman niya na buntis ako sa ibang lalaki. At mas talong di pa ako handa na sabihin kay Zion na nagbuo ang aming pagmamahalan na kailan lamang nagwakas. Baka kapag nalaman niya na buntis ako at siyang ama, sa pilitan niyang kunin sa akin ang anak ko pagkatapos kong manganak, hindi ako papayag. Wala namang kinalaman ng bata sa kasalanan ng ama niya kaya hindi ko siya idadamay sa galit ko kay Zion. Ngunit hindi ko sasabihin sa lalaking yon na may anak kami. Kapag tinanggap ni Jared ang anak ko at nais pa rin niya akong pakasalan, pagkatapos niyang malaman ng kondisyon ko ngayon, siya na ang kikilalaning ama ng anak ni Zion. Ngunit kapag hindi naman tinanggap ni Jared ang baby ko, hindi ko itutuloy ang pagpapakasal sa kanya. At magpapakalayo-layo ako para maitago kay Zion ang anak ko dahil wala siyang karapatang makita ang anak namin. Gianni's POV. Kagaya ng sinabi ni Jared, stop muna ako sa nightlife. Nanatili lang ako sa apartment kahit sobrang bored na ang pakiramdam ko. Sinunod ko rin ang payo sa akin ng doktor. Iningatan ko ang aking sarili hindi lamang para sa kapakanan ko, kundi para din sa kapakanan ng baby sa aking sinapupunan.
Hindi pa alam ni Jared ang tungkol sa magiging anak namin ni Zion. Aminin ko man o hindi, ngunit nag-aalala ko na baka hindi niya matanggap ang aking baby sa ibang lalaki. Although malungkot ako kapag hindi kayang tanggapin ni Jared ang bata, ngunit mas lamang ang mararamdaman kong disappointment dahil iniisip ko na iiba siya sa lahat ng mga lalaki. Hindi siya judgmental na tao, pero okay lang din kahit di niya kayang tanggapin ang anak ko dahil hindi na ako mapipilitan pang magpakasal sa kanya. Ginamit ko lang naman talaga siya para pasakitan at ipamukha kay Zion na nakapag-move on na ako sa kanya. Ngunit kinarma ko kaya nauwi sa totohanan ng pagpapanggap ko na may gusto ko sa kanya. Pipilitin kong buhayin mag-isang anak ko at palalakin ko siyang mas matapang at wais kaysa sa akin. Tuturuan ko siyang gamitin ang kanyang isip at hindi ang kanyang puso sa pagpili ng lalaking mamahalin niya. Hindi katulad ko na pinili ang puso kaya nasaktan ng labis. Dahil pinili kong mahalin si Zion kahit na maraming balakid sa aming relasyon noon. And speaking of Zion, ilang beses siyang tumawag sa cellphone ko pagkalabas ko ng ospital. Ngunit palagi ko siyang pinapatay ng cellphone. Di ko alam kung ano pa ang kailangan niya sa akin. Gayong siya naman tong nakipag-divorce sa akin. Wala na akong pakialam pa sa kanya. Ngayon para nagkaroon ako ng anak, ibubuhos ko na lang aking buong atensyon sa magiging anak ko. Baby, gusto ko lalaki ka para hindi ako masyado mamroblema na baka matulad ka sa akin, nagmahal ng maling lalaki. Kausap ko sa aking baby habang hinaaplos kong aking tiyan, naimpis pa naman. Maliit lang ang tiyan at puson ko kaya hindi halatadong buntis pala ako. Gusto mo maglakad-lakad tayo sa labas para maarawan ka? Okay, maglakad tayo sa labas para makakuha ka ng vitamin A? Lumabas ako ng apartment para maglakad sa kalsada. Kalalabas ko pa lang sa apartment na biglang may humintong kotse sa tapat ko. Napakunot ang aking noon na makita ko kung sinong babaeng bumaba mula sa kotse. Siya ay walang iba kundi si Janina. Tiyak na napunta siya rito para awayin ako. Buhay ka pa pala? Akala ko natuluyan ka nang namatay nung sinugod ka ni Jared sa ospital? Naka-ismed na kausap niya sa akin. Well, I'm sorry to disappoint you pero nakita mo naman. I am looking good at malayo sa bingit ng kamatayan ng buhay ko. Hindi patatalong sagot ko sa kanya. Ano naman ang ipinunta mo rito? Balak mo akong awayin again dahil kay Zion? Well, sayo na siya. Nagpunta ako rito para balaan ka, Gianni. Wag na ka na ulit nalapit pa kay Zion. Lalo na ngayong malapit na kaming ikasal. Nakataas ang noo at nagmamalaking sabi niya sa akin. Nakaramdam ako ng pinangkurot sa aking dibdib, ngunit hindi ko ipinhalata sa kanyang nasaktan ako dahil sa aking nalaman. Ligtas ako ang mukha ko, tinaas ang aking noo. Huwag ko kong sasabihan ng ganyan, kundi si Zion, dahil hindi naman akong lumalapit sa kanya. Siya ang lumalapit sa akin. At kung ayaw mong lumapit siya, lagyan mo ng tali ang leeg niya, itali mo dyan sa bewang mo. Palaban kong sagot sa kanya. Akmang magsasalita sana si Janina. Nang bigla na lang may kulay maroon na van ang huminto sa tapat namin. Dalawang lalaking bumaba sa van at pagkatapos, nilapitan kami ni Janina. Hinila papasok sa loob ng van. Nagpumiglas ako ngunit isang panyo na lalagyan ng pampatulog ang tinakip sa aking ilong kaya bigla akong nawalan ng malay. Nang magising ako, nakaupo na ako sa sahig at nakasandal sa likuran ni Janina. Nakatulad ko, nakaupo rin sa sahig at sa akin naman nakasandal. Mabilis nilibot kong aking paningin sa paligid. Tila nasa loob kami na isang lumang warehouse. Mukhang warehouse to ng mga imbakan ng bigas bago inabando na. Janina, gising! Nasa pangalip na nga ang buhay natin, malalim pa rin ang tulog mo. Ginalaw-galaw nito ang aking katawan para magising siya. Mabilis naman siyang nagising at katulad ko, nagulat din siya na makita ko nasaan siya. How dare you to kidnap me, Gianni? Pakawalan mo akong rito ngayon din. Galit na utos niya sa akin. Nakita mo na nga pareho tayong nakatali. Tapos sasabihin mo akong kamednap sa'yo? Nababaliw ka na yata eh. Ines na sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung ba't kami kinidnap at kung sino nagpakidnap sa amin. Pero labis ako nag-aalala. Hindi para sa sarili ko kundi para sa batang nasa sinapupunan ko. Ayoko may masamang mangyari sa kanya. At kung sino man ang taong nag-utos na kidnapin kami, hindi ko siya mapapatawad kapag may masamang nangyari sa baby ko. Then why are we here? Sinong kumidnap sa atin? Malay ko. Baka isa sa mga kaaway mo ang nagpakidnap sa'yo at nadamay lamang ako. Sagot ko sa kanya.
Wala naman kasi akong kaaway kaya walang taong magtatangkang kidnapin ako. Di rin naman ako mayaman para ipatubos dahil wala akong mga magulang na kayang tumubos sa akin sa malaking halaga. Kaya natitiyak ko na damay lang ko sa pakidnap kay Janina dahil magkasama kami kanina. Magaling, Gianni. Matalino ka talaga. Nahulaan mo na damay ka lamang sa pagkidnap ng 2 tauhan ko dyan sa babaeng katabi mo. Kaya sisihin mo siya kung bakit kanya pinuntahan. Kung di sana kayo magkasama kanina, hindi kikidnapin ng mga tauhan ko. Sabay kami na Janinang napatingin sa babaeng nagsalita at pumalakpak ng mga kamay. Who's that crazy woman? Tanong sa akin ni Janina habang nakatingin ng masama kay Bettina na siya palang nagkidnap kay Janina. Katulad mo rin siya. Maikling sagot ko kay Janina. Katulad na ano? Katulad mo siya, obsessed kay Zion. Siya ang babaeng naunang nabaliw kay Zion kesa sa'yo. Paliwanag ko sa kanya. Excuse me, Gianni. Hindi ako obsessed kay Zion. Mahal ko lang talaga siya at mahal din naman niya ako. Sagot ni Janina. Kahit hindi ko siya nakikita, parang nakikinit ako. Nakataas ang isa niyang kilay at nagmamalaki habang nagsasalita. Gusto ko rin silang pakawalan ka. Gianni? Dahil dinadamay ka lang ng tauhan ko sa pagintap kay Janina. Ngunit nang marinig ko mga sinabi mo, nagbago ng isip ko. Di na kita pakakawalan. 2 ko na kayong papatayin. Nakangising wika ni Bettina. You're going to kill me? Are you crazy? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit mo ako papatayin? Nahihintakutang tanong ni Janina kay Bettina. Walang kasalanan? Tumawa ng malakas si Bettina pagkatapos biglang huminto at naging mabalasik ang tingin sa aming dalawa. Ang pagpapakasal mo kay Zion ang siyang kasalanan mo, Janina. Dahil walang iba na po pwedeng magmay-ari sa kanya kundi ako lamang. You're right, Gianni. This woman is crazily obsessed with Zion. Kausap sa akin ni Janina. Siniksik niya ang kanyang likuran sa akin na para bang kaya ko siyang protektahan laban kay Bettina. Hindi ako papayag na may ibang babaeng magpapakasal kay Zion. Wala ako nagawa na nagpakasal siya kay Gianni, ngunit di ko nahayaan pang mangyari yun. Tanging ako lang ang babaeng karapat-dapat sa kanya, sabi ni Bettina. Pagkatapos sinundan niya yon ng malakas na halakak. So pinakidnap mo ako dahil kay Zion? Dahil nalaman mong ikakasal ako sa kanya? Pagkumpirma ni Janina sa dahilan ni Bettina kung bakit siya kinidnap. Ano pa nga ba? Sa tingin mo ipapakidnap kita para humingi ng autograph mo? Nakangising sagot naman ni Bettina kay Janina. But don't worry, Janina. Dahil maraming hihingi ng autograph mo pag nakarating ka na sa impyerno. Isa kang babaeng baliw. Kapag sinaktan mo ko, hindi ka mapapatawan ni Zion. Pananakot ni Janina. Ngunit pinagtawanan lamang ito ni Bettina. Pero hindi pala akong papatay sa iyo, Janina. Inutusan ni Bettina ang isang tauhan ito, nakalaga ng aming mga tali, habang isang lalaki nagbabantay sa labas ng warehouse, pasilip-silip sa may pintuan. Huwag kayong magtatakang tumakas kung ayaw ninyong mapadali ang pagpatay ko sa inyo. Banta niya sa amin. Mula sa kanyang shoulder bag, nilabas niya ang isang barel at tinutok iyon sa amin. Anong binabalak mong gawin, Bettina? Kung ano mang nasa isip mo, wag mo nang itutuloy. Pakawalan mo na lang kami at nangako kaming walang makakaalam sa nangyaring ito. Pangumbinsi ko kay Bettina. Nag-aalala ako na baka matamaan ng balang tiyan ko. Di pa nga nakukumpletong katawan ng baby ko at di pa niya nasisilayan ang ganda ng mundo. Nalalagay na agad sa peligro ang kanyang buhay. Tama sa Gianni, Bettina. Hindi kami magsusumbong sa mga polis o kahit na kanino. Basta pakawalan mo lang kami. Sang-ayon naman ni Janina. Sa pagkakataong to na wala ang pagiging mataray niya. Siguro na pagtanto niyang seryoso si Bettina na patahimikin kaming dalawa. Pareho kaming napatalo ni Janina dahil sa pagkagulat nang biglang nagpaputok ng barel si Bettina sa pagitan namin. Mabutit walang tinamaan maski sino sa amin ni Janina. Shut up! Mananahimik kayong dalawa at baka sa susunod na putok, sa ulo na ninyo tumama ang bala. Sigaw ni Bettina. Anong gagawin natin, Gianni? Takot at tanong ni Janina sa akin. Sa takot, napaiyak pa siya sa harapan namin. Ako naman pinipilit ang aking sariling huwag magpakita ng takot sa harapan ni Bettina. Sa tingin ko, mas lalo lang siya kaming tatakutin kapag nakita niyang takot kaming mamatay. Ibigay mo ang baril mo kay Gianni. Utos ni Bettina sa tauhan nito. Nanlaki ang mga mata ko nang sapilitang pinahawak sa akin ng lalaki ang baril nito sa akin. Anong binabalak mong gawin, Bettina? Sa pagkakataong to, hindi ko na magawang itago ang aking takot habang nakatitig ako sa baril. Kahit kailan hindi na ako nakahawak ng baril, kaya naman biglang nanginig ang boses ko.
I want you to kill that woman for me, Gianni. Kapag ginawa mo yun, hindi kita papatayin. Nakangising utos sa akin ni Bettina. No! Huwag mong gawin ang pinag-uutos niya, Gianni. Don't kill me. Di ka mapapatawan ni Zion at Jared kapag sinaktan mo ko, lalo nang patayin ako. Hinta ko at nawi ka ni Janina habang namumutla ang mukha. Do it, Gianni. I know that you want to kill her. Deep inside your heart, ninais mong mawala siya dito sa mundo dahil inagaw niya sa'yo. So hesitate and kill her immediately. Muling utos ni Bettina sa akin. Sinubukan pang lanusin ng aking isip para magawa kong patayin si Janina. Kung iniisip ni Bettina na magagawa kong patayin si Janina dahil sa mga sinabi niya sa akin, nagkakamali siya. Una, hindi ko kayang pumatay ng tao. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan sa akin ng isang tao, hindi ko pa rin kayang pumatay. Pangalawa, ayoko maging kriminal. Di nga niya ako papatayin pero makukulong naman ako sa salang pagpatay kay Janina. Ayokong sa loob ng kulungan ko isilang ang aking magiging anak at pagkatapos ilalayo sa akin ang baby ko dahil bawal sa loob ng kulungan ng bata. No, Bettina. Hindi ko kayang pumatay ng tao dahil lang sa isang lalaki. Sagot ko kay Bettina pagkatapos ay tinapon ko sa sahig ang baril. Kung hindi na ako mahal ni Zion at si Janina ang gusto niyang makasama habang buhay, wala na ako magagawa doon. At saka nakapag-move on na ako sa kanya. Kaya dapat yun din ang gawin mo, Bettina. Dapat tanggapin mong hindi ka mahal ni Zion at ayusin mong buhay mo. That's bullshit, Gianni. Hindi ako kasing bait mo. Kung hindi mapupunta sa akin si Zion, hindi rin mapupunta sa kanya ang babaeng minamahal niya. Galit na sigaw ni Bettina pagkatapos itinutok sa akin ang kanyang baril. Ganyang ayaw mong patayin si Janina. Ako na lang papatay sa kanya pero uunahan na kita. Napapikit ako na makita ko. Gumalaw ang daliri niyang nakahawak sa gatilyo. Lihim na lamang akong humingi ng sorry sa baby ko dahil niya na masisilayan pa ang araw. Isang malakas sa putok ng baril ang narinig ko, ngunit hindi naman ako tinamaan. Ayokong magmulat ng mga mata dahil natatakot ako sa maaari kong makita. Napasigaw ako na isa pang putok ng baril ang umalingaw sa paligid. Nilaksan ko ang aking loob at iminulat ko ang aking mga mata. Nakita ko si Bettina, nakahiga sa sahig. May tama ng bala sa tiyan habang ang tauhan nito nakikipambuno sa isang lalaki na may hawak na baril at nakasuot ng itim na bonnet. Isang malakas na sipa ang ibinigay ng lalaki na natatakpan ng muka sa tauhan ni Bettina. Bago nito binaril sa tuhod ang lalaki. Akmang lalapit sana sa akin ang lalaking natatakpan ng bonnet, ngunit hindi yun natuloy nang makarinig kami ng sirena ng mga pulis. May mga pulis! May paparating na pulis! Ligtas na ako! Natutuwang bulalas ni Janina. Agad itong tumakbo palabas ng warehouse para salubungin ang mga pulis. Susunod sana ako sa kanya, ngunit biglang sumakit ang aking puson. Sobrang sakit kaya bigla ako napaluhod sa sahig. Pagkatapos ay hindi ko namalayan pa kung ano mga sumunod na nangyari dahil bigla na lamang nagdilim ang aking paningin at natumba ako sa sahig.